A couple of weeks ago, nagsimula tayo ng isang serye na kung saan pinag-uusapan natin ang 4 na misconceptions about busyness. At sa ikatlong linggo, pag-usapan naman natin, if I slow down, I could get overtaken. Marami sa mga millennials ngayon, yung mga workforce natin na medyo bata pa, ay napaka-career oriented. Especially yung mga nasa corporate world. Everybody is trying to climb up the corporate ladder kasi gusto lahat ma-promote, tumaas ang sweldo, at magkaroon ng kapangyarihan. At kapag ikaw ay nagbabrowse sa social media at ang mga tao ay nagpo-post ng kanilang mga tagumpay, yung mga plaque, yung mga awards and recognitions nila, ay hindi ito nakakatulong. Rather, it gives people unnecessary pressure to work even harder. At dahil dyan, maraming mga empleyado ang nagwo-work ng double shift, minsan walang day off, at nawawala yung work-life balance. Sadly, ang ganitong sistema ay pwede ding makita sa church, lalo na kapag ang mga tao ay napaka-competitive na gusto nila, palaging sila ang nauuna. For example, if we don't appear to be busy enough, baka isipin ng tao, hindi tayo masyadong seryoso sa ating gawain. Kaya gagawin natin, maghahanap tayo ng mas marami pang trabaho para magmukha tayong busy. I don't mean that being busy and hardworking sa church ay isang masamang bagay. In fact, I think it's a very good thing. Yan ay ina-encourage nga ng salita ng Diyos. At kung iniisip natin ay dahil sa ating sibag at galing, kaya tayo nagkakaroon ng mga spiritual gifts at mga lugar sa ministeryo, ay nagkakamali tayo. Well, kung titignan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay ang banal na spirito ang nagde-designate kung ano mga spiritual gifts ang ibibigay sa atin. Contrary sa paniniwala ng ilan na kapag pinilit mo daw ang banal na spirito ay bibigyan ka ng gift na gusto mo, fortunately, hindi ganon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Now, the Bible tells us clearly na ang banal na spirito ang pumipili ng mga spiritual gifts na ibibigay sa atin. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 12, verse 11. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. What this verse shows us is that the Holy Spirit remains sovereign pagdating sa pagbibigay ng mga spiritual na kaloob sa mga mananampalataya. Hindi natin pwedeng brasuhin ang banal na spirito at pilitin siya na ibigay isang partikular na spiritual gift sa atin. Ibig sabihin din yan, hindi tayo ma-overtaken ng sino man kung ang isang partikular na gawain o kaloob ay ibinibigay talaga ng Panginoon sa atin. That said, hindi ibig sabihin nito na okay na lang tayong walang gawin at magtamad-tamaran sa church dahil binibigay naman pala ng Holy Spirit kung kanino niya gusto ang mga kaloob. Ang obligasyon natin ay alamin natin ang ating mga espiritual na kaloob, linangin ang mga ito at gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ikakalakas ng iglesia. So kapatid, if you want to serve in your church, I would like to advise you na, well, first and foremost, that's a good thing. It's a noble thing to have that desire to serve God and His people. And it is important to know that you have to be a team player and you have to be submissive as well. At yung pagsisipag para mapansin, to one extent maganda siya, pero it does not necessarily entitle you to a particular ministry. Ang Diyos pa rin ang may say at kailangan mo pa rin magpasakop sa delegated authority ng inyong church.